Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi na naman tayo. Salamat sa tumadagdag subscriber ng mga friend. Maski pa konti-konti, okay na yan. Pag-usapan ho natin to si Sara Duterte. Kung bakit kailangan niya ng katakot-takot na bodyguard. No, mga friend? Ha? Now, Vice President Sara Duterte cries foul over the removal of 75 police officers from her security detail. She's calling the move a political harassment. The Vice President believes this was the result of her resignation as education chief and her remarks calling herself the designated survivor during the President's third State of the Nation address. Duterte called out National Police Chief Romel Marbil for allegedly lying about the reason for the downsizing of her security detail. General Marbil has declined to comment on Duterte's latest allegations, but he earlier justified the downsizing, noting the Vice President is still under the protection of the Presidential Security Command. Former Senator Laila Yan lang ho muna, mga boss, no? Alam niyo mga friend, katakataka ho yan, no? Bakit kailangan ni Sara Duterte ng 433 na bodyguard? Pwede siguro dahil noon ang marami siyang hawak. Co-chair siya ng NTF-L crack. DepEd Secretary pa siya, Vice President pa siya. Ngayon, spare tire na lang siya, di ba? Sabi nga ng mga, yun naman talaga tawag sa Vice President di ba? Spare tire. Kung may mangyari sa Pangulo, sila Pangulo. Pero kung wala, standby ka lang dyan. Hintayin mo may mangyari, di ba? O kung maganda kang magdasal, mabilis ka pero ito, iba style na ito si Sara, no, mga friend. At come to think of it, English bakit kailangan niya ng sangdamukal na bodyguard bilang spare tire? Aber, at come to think of it na naman, putik pa na yung English natin ngayon Siya lang ho ang bukod tanging vice presidential candidate na nakakuha ng ganyang kalaking boto, 32 million. Ibig sabihin, mahal na mahal siya ng mga tao. Landslide. Mas malamang pa nga siya kesa kay Marcos, di ba? At noong pa man, ang galaw ni Duterte, iba na talaga, di ba mga boss? Mga kampanya nga, naka-armor car pa naka-armor, yung parang tanker bulletproof ang sinasakyan. Nangangampanya, At hindi yan umatin ng mga debate. Pareho nga sila, di ba? Sino magtataka sa buhay mo? Sobra takot na ito, mga friend, itong pamilya na to. Parang, kung ako babasa, parang takot sila sa multo, no? Sa multo nila. Saka nakakita naman ng merong sarili siyang, kung merong presidential security group, siya merong vice presidential security group. At gusto niya siya pa mamimili, Anong klase? Anong kinatatakutan nito, mga boss? No? Si VP Lenny, dito tayo, 78 lang yata ang security guard. Ang security guard, ang bodyguard, bigay pa ni Digong, hindi pa siya pumipili. Kung ano lang ibigay sa kanya ni Digong, tanggap lang ng tanggap ang VP. Wala siyang say. Pero, kung sa pagkadelikado ng buhay, kukumpara mo si Sara Duterte kay VP Lenny, mas delikado ang katayuan ni VP Lenny nung siya ay Vice President. Di ba? Nire-rentag pa siya ng mga grupo nito si Digong. Di ba? Nire-rentag siya.
Oh, kung sino-sino na red tag, di ba? Pati sila Gretchen ho, na red tag eh. Heidelin Diaz na red tag. Red tag lang na red tag eh. Yung mga ano ni Digong nung araw, yung mga NTLF-L group. Oh. Di ba? Yan sila Badoy. Oh. At saka si BP Lenny. Opposition siya. Kaya mas dapat siyang matakot sa buhay niya na baka kung ano mangyari sa kanya. Opposition siya eh. Hindi siya administration candidate eh, di ba? Eh, ito eh, unitives to. Sweet na sweet ito nung naka-eleksyon, di ba? Akalain mong ito abutin nito. Takot sila sa isa't isa eh. Di ba? Mantaki mo, binawasan ng 75, meron pa siyang 433. Marami pa, oh, marami pa natira, may 300 plus pa eh. Di ba? Ano babantayan kay Sara? Saan siya pupunta? Si BP Lenny, nung siya ang Vice President, lahat ng kalamidad nandun eh. Wala siyang kinatatakutan eh. Na ano eh, naiilang pa nga siya sa bodyguard eh. Oh, sa mga merong mga bodyguard, naiilang pa si BP eh. Hindi siya sanay na may ganun. Kasi nga eh, di ba? Kung saan nakakampanya, kung saan abuti ng ano, doon na natutulog yata eh. Nangangampanya, saan yung Cavite ba yun? Oh, na traffic. Bumaba doon sa sakyan eh, nakiangkas doon sa motorsiklo. Yung naangkasan niya pa eh, Marcos pala yun. Hinatid siya. Oh. Wala kang ginagawang masama. Wala kang dapat katakutan. Di ba mga boss? Eh eto si Sara, anong nito? Anong klase? Siguro napapanood yun naman, ano? Lahat na ng klaseng drama. Political harassment, isipin mo political harassment. Ang sinasabi niya, sino ba nang haharas? Lenny po tayo ha. Hindi po tayo bongbong. Pero panuorin ho natin ang nangyayari. Eh sila nang haharas sa administrasyon, di ba? Sila! Pinagre-resign nga si Bongbong. Kung ano-ano, bangag, kung ano, walang natapos, walang nagawa, lahat na, nilabas yung pulburing video. Lahat ng klaseng baho, binato na itong grupo ni Sara, di ba, kay Marcos. Oh, ano ba? Ano ba? Sino nang haharas? Sila nang haharas, di ba? Pinagre-resign nilang pilit si Bongbong para ipalit si Sara para absuelto lahat ang kaso. Pati ni Kibuloy. Lahat absuelto. Fiesta ang pogo. No? Punta ho tayo dito kay ano. Kay Senador Jinggoy. Medyo nakapag-isip-isip lang ako ng konting lalim ha. Suspended Bamban Mayor Alice Go was last sighted in Bulacan Province, at least according to reports received by the National Bureau of Investigation. On July 11, the Senate issued an arrest order against Go over her repeated failure to participate in the Committee on Women's probe into her possible ties with illegal Philippine offshore gaming operators. During the Senate probe on Monday, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada questioned the NBI regarding Alice Go's whereabouts. According to NBI Assistant Director Angelito Magno, there were reported sightings of Go in Bulacan, but this was before the issuance of an arrest order against her last July 11. We were informed that by our assets as of prior to the issuance of the warrant of arrest, there are some sightings in Bulacan. However, sightings lang po. Kamukha lang yan. However, when the team went to the Baka si Kim Chiu yung nakita na sighting. Hindi si Alice Go. possible locations of these sightings, ay as of now, lalaman po natin na wala naman pong nahuli o nakita pa po. Estrada then pressed the law enforcers from NBI and the Philippine National Police about when they could arrest the suspended mayor.
Magno responded, saying the NBI will try its best to serve the arrest order soonest. However, Estrada was not satisfied with Magno's answer, saying that the agency's budget might be affected if they won't be able to arrest Go within a month. If you cannot arrest her within a month, baka maapekto ng budget ninyo. Ganon din sa pulis yan. Pag hindi nyo mahanap within a month yan. Dahil we cannot just keep on waiting here. Mahina mga intelligence ninyo pag ganon. Estrada wondered why authorities could quickly arrest other individuals but not Go, who is a now well-known personality. You better get your acts together. Kailangan may proper coordination kayo with all our law enforcement agencies. Police Colonel June Mark Lagare previously informed the committee that a tracker team was already formed to look for Go. Meanwhile, on the part of the Bureau of Immigration, its prosecution and legal assistance, May tracker team pa sila, ha? Talagang kumpleto, ha? Teka, Senador. Bakit ngayon ka lang nagbigay ng mga ganyan sa kapulisan at sa mga alagad ng batas, NBI, na parang tinatakot mo sila na pag hindi na-aresto si Alice Go sa loob ng isang buwan, baka makaltasan yung budget ninyo, ha? Teka, kailan lang ba si Alice Go? Si Kibulog, ang tagal-tagal na. Si Bantag, tagal-tagal na. Bakit di nyo binibigyan ng ganyang klaseng taning yung NBI at saka yung mga kapulisan para arestuhin yung mga yan? Andito lang naman. Nabomba pa nga ng tubig. Itong mga umaresto. Nagseserve ng warrant of arrest kay Kibulog. Oh. Parehas mo, Senador. Binigyan ng ultimatum yung NBI sa yung kapulisan, no? Di ba? Sambuan pag yan, yari yung budget ninyo. Oh. Yung laki-laki ka ng intelligence pa nyo, tapos hindi nyo mahuli-huli. Nandito lang sa Pilipinas. Si Kibulog, nandun lang sa Davao. Alam na alam, nandun sa Davao. Si Alice Go, hindi mo alam kung nasaan yan. Kung baka nasa Davao din. Diba? Mga boss. Binigyan na ultimatum. Sinamo, matagal na. Senador, na walang nangyayari. Yung kay Bantag nga, tagal-tagal nung kay Bantag Di ba? Puro sinasabi ng DOJ, alam na namin kung nasaan. May tracker team pang sinasabi, di ba? Okinawa, Japan, wala. Ewan, mga friend. Yan lang magkulab na tayo. Bukas naman yung tungkol kay maganda topic natin bukas. Ito natutuwa lang ako rito. Oo. Alam mo, binigyan na ultimatum ni Jenggo yung kapulisan at saka NBI. Magsanib puwersa kayo, Si Kibuloy, di ba? SWAT. SWAT. SAP pa yung nagbibigay na arrest warrant. Wala. Si Digong pa nagsabi, andyan ni kaya sa Tamayong. Ay nako mga boss. Sara Duterte, 32 million ang boto mo. Ikaw lang ang nilalang na nakakuha ng 32 million sa isaya ng Pilipinas. Natatakot ka, kailangan sa katutak na bodyguard. Ano ka? Public servant ka. Hindi ka pagsisilbihan. Aba? Mabuti nga kung may nagagawa Si BP Lenny, Hindi ko inaano si BP Lenny. Pero nakita nyo naman, nung pandemic, yung anak niyang doktora, yung pa ang nasa labas at uma-attend sa mga COVID patient. Naka-face mask, naka-face mask. Yung anak niya. At wala hong tigil yung Office of the Vice President nung panahon ni BP Lenny sa pagtulong sa mga biktima ng ng COVID. Samantalang yung gobyerno ni Digong, sinimot, pinapasok lahat yung Parmali, 625,000 kapital ang nakuha ang deal. Kulang-kulang 12 billion ba? Puta. Nagpakasasa talaga. Okinawa, Japan. Gargani, Twinkle Gargani, Gargani, tatakas na sa Davao
Buti nahuli na ang nila Dick Gordon. Tunugan, Anak ng pating, oo, kawawa talaga si Juan de la Cruz dito sa mga Duterte na to. Oo. At hanggang ngayon, oo. Bukas, maganda ho yung ating topic, sa totoo lang. Oo, masaya na naman ha, bukas. Oo. Maganda ho yung mga comments ninyo eh. Hindi ho pwedeng hindi ako makipag-collab. Total, na-topic naman natin si Sara Duterte at saka ito si Jinggoy. Oo. No? Kalahin mong, sa bagay, tama ka naman. Binigyan mo ng ultimatum. 1 buwan ha, pag hindi, delikado budget nyo. Sinama mo na sana si Bantag. Si Bantag ang matagal nang hinahanap. Senador naman. Tsaka si Ibulog. Alam na nga kung nasaan. Andun lang sa Davao. Hindi nyo mahuli-huli. Katakot na warrant of arrest. May warrant of arrest sa Kongreso. May warrant of arrest sa Senado. May warrant of arrest sa Korte. Hindi man lang nagpakita ni minsan sa Senado. Sa Kongreso. Wala. Buti pa to si Alice Go. Nagpakita eh. O, diba? O. Ewan ko mga boss. Ay, Sara. 32 million ang boto mo. Ganyan ang takot mo sa buhay mo. Ang ganyan takot sa buhay, may masama kang ginawa sa bayan mo. Ha? O kay Marcos ka natatakot dahil sa mga ginawa ninyong pambabalahura sa kanya na baka gumanti si Marcos. Yan ang sabi ko. Ha? Kasabihan. Mandarambong. Takot sa kapwa mandarambong. Di ba mga ganun? Same feather are afraid with the same feather. With the same feather. Mag-collab na tayo. Putik yan. Ha? Jeff Ramos na, shout out. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Magandang gabi. Israelita Hero, shout out. Good evening po, Sir Roque, watching from Japan. Keep on staying safe and healthy po with your family. Ikaw din, Israelita Heroes, ha? Yannick Ordobe, shout out. Galing ni Roque mag-deny, hindi daw siya may-ari ng bahay, pero siya ang naglagay ng caretaker. Ang akala kasi nitong si Harry Roque, kung mo siya abogado, kaya-kaya niya si Lisa Ontiveros dahil hindi abogado. Ganyan kaminsan ng mga abogado eh. Para bang sila lang ang marunong sa tama at mali? Putik yan. Kaya nagkaleleche itong Pilipinas dahil sa abogado eh, sa totoo lang. Di ba? Ano ba si Marcos Sr.? Abogado. Ha? Ito si Duterte. Prosecutor. Di ba? Si Pinoy, hindi naman siya abogado. Si Cory Aquino, hindi rin abogado. Hindi naman nagkaganyan-ganyan ng kalintik-lintik ng ganyan. Di ba? Di ba mga boss? Ewan ko na kay Gloria. Abogado rin kasi asawa ni Gloria. Di ba? Federico Mandak, shout out. Si Rox. Dapat si Tulpo ang nagtatanong dyan kay Dirty Harry. May paglalagyan yan. Alam mo naman si Tulpo, pag bastos ang kausap, ganun din niya sasagutin ito. Linyada ni Tulpo, isang tanong, isang sagot. Yes or no lang. Papalay detector test kita. Dapat ganun din si Jinggoy. Huwag nilang i-allow yung mga litanya ni Dirty Harry. Ay nako. No comment. Israelita Heroes, oh. Sir, okay. Yung vlog ni Sir Mike Abe say niya nung nag-gold daw sila ni Kibuloy nung nasa SMNI pa siya. Siya daw nung gumagawa nung bahay na yon. Nakakausap daw niya din si tauhan po ni Digong. Yun, yung mataba daw na mabanggit-banggit name ni Harry Roque kay spokesperson
daw yan kay say ni Sir Mike Abe. Si Estrelita Heroes ulit. Si Boy Insulin ni Harry Roqueta, ang swerte naman, pinatitira ng libre. Naka-Fortuner pa daw. Sana all libre. O, naka-Fortuner. Tinuring na anak ni Harry Roque. Ko naman, Estrelita. Anak-anakan niya raw yun eh. Alam, utik ka, Harry Roque ka. Sa totoo lang. David Alin Mendoza, shout out ah. Karox, good evening po sa inyo at sa mga Roque Warriors. Yan si Harris Poki. Shoke po ay gusto ipakita na marunong siya sa batas. Kahit anong dunong mo, kung sa kasamaan mo naman ginagamit, ay baliwala din ang karunungan na ibinigay sa iyo ng may kapal. Mabuti nga at sinupalpal siya ni Senat Gatchalian, kundi lalabas siya ng nagpapatakbo lalabas siya ang nagpapatakbo ng Senate hearing. Totoo, di ba? At andap sa kanya ang mga senador. Hoy, Shoking Butanding, wala ka na sa kapangyarihan, matakot ka sa karma. Alam mo, matalino rin talaga to si Shoke, di ba? Nagpadala siya ng ano na hindi siya dadalo. Baka lang Pero dumating. Siyempre, pag nalaman dadating siya, baka takot din si... May utak din talaga kung ipatira siya. Di sorpresa yung pagdating niya. Pero ang alam nila, hindi pupunta, di ba? Nagpasabi na, hindi ako makakapunta. Di ba? Biglang dumating, di ba? Takot din, baka biray siya, no? Pare-pareho sila, no? Takot sila sa multong ginawa nila dito sa gobyerno ni Bongbong. Pero matutuloy yan. Magkakaroon ng katuparan yung takot niya na yan, malamang, no? David Alin Mendoza ulit, Karox, yung alibay ni Roque, na lesi yung mga incheck na nahuli, ay lumang tugtugin na, sige, magpakita sila ng contract of lease, pero dapat may butas ng puncher yan para malaman kung authentic. Kahit di po ako lawyer, ay naisip ko na po na yan ang idadahilan ni Shoke. At saka Karox, nabanggit ni Senator Jinggoy, si Alice Go, sa NBI daw dahil nakapag-Facebook pero di nila mahuli. At alam kung nasaan. Di po kaya may lagay is my guy sa mga ahente ng NBI, si Go? Nagtatanong lang po, dapat kasi pinostehan na nila ng mga ahente ng NBI yan, si Mayora, pagkatapos ng second hearing niya sa Pogo, di ba? Yun ang sinasabi ko David Parang si Bantag lang. Ginagago lang itong mga to, si His Excellency, malamang alam na nila ang laki ng intelligence pan, Okinawa, Japan. Si Bantag pakabakabayo sa Baguio. Nagsasayaw pa ng ganun doon sa Baguio. Kakandidato pa nga raw senador di ba? Taragis may rally pa sa Baguio. Pagdating nung arrest warrant, wala na silang Bantag. The power of cellphone. Pababa na yung arrest warrant mo. Kala ko, pababayaan mo na ako. Hindi, sinatago ka. Putik yan. Ay, nako David. Chupista Bunao, shout out. Good PM po kuya at sa mga ka-warriors. Wala po akong ma-comment kung hindi. Ang galing mo po talaga, Tia Deli. Tia Deli. Ang galing talaga yan. At super. Tama siya, sabi niya. Super bait yan. Kala mo, Chupista. Idol na po kita. At sa iba pang magaling din po mag-comment. Mga idol, saludo po ako sa inyo. Talagang nakakapagbigay aliw din po kayo. God bless po. Okay sa ating lahat. Good night, Kuya Rox. Good night, Chupista Bunao. Si Misael Edwin, shout out, Misael, my friend. Magaling talaga si Tia Deli. At si Karox. At ang tindi ang mga ka-warriors. God bless po sa lahat. God bless, ka-warrior, Misael Edwin. Salamat ulit, my friend. Salamat ulit talaga.
Sana marami pang swerteng dumating sa buhay ninyo, mga friend. Librado Ludovico, shout out Talaga namang bastos yan si Butanding Roque. Siyempre, abogado, abogado, lulusot at lulusot. Pwe, lecheng hinduropot, matotodas ka rin, baklang Butanding. Galit na galit, kinuha Ludovico. Sino matutuwa? Cynthia Miller, welcome to the club. Kung hindi ka guilty, one question, one answer, gaya ng accountant, di go. Oh, diba? Tama si Cynthia Miller, diba? Tsaka yung accountant ni Go, totoo sinabi nun. Hinulog niya si Guawaping eh. Hinulog niya. Oh. Diba? Al Olalia, shout out. Halatang nagpapalusot si Shoki Roque. Sa susunod na hearing, gigisayin ng gusto yan. Uulitin ang mga tanong ngayon. Si Pogi mukhang tinuruan ng gusto sa pagsagot ni Shoki. Sa pagkakaalam ko, walang magulang na magpapabayad kung pinag-aaral nila ang anak. Good day, Sir Rox, at sa mga kawaros. God bless. God bless, Al Olalia. Ferdinand San Juan, shout out Good evening po, Karox. Sobrang pakinabang ni Roque sa Pogo. Ngayon nabuking ka, tapos todo iwas at kasinungalingan sinasabi mo ngayon. Mabigat yan, Pogo. Ngayon, Roque, kakainin ka ng buong buo ng Pogo sa pakikipagsabwatan mo sa Pogo. No to Pogo. Johnny Bigod, shout out Gandang gabi ka, Roque. Kapal talaga ng bastos itong si Harry Roque. Hindi ginagalang ang Senado. Dapat lang talagang ma-cite in contempt yan o diretso na sa kakulungan. Ang problema lang, kapag yan ay pansamantalang nakalabas, tiyak, magtatago na rin yan at hindi na magpapakita sa Senado. Lahat ng bataan ni Digong ay hindi basta-basta nahuhuli o naaaresto. Sa halip, nakakapagtago pa at hindi na nakikita. Totoo yan, Johnny Bigod. Marcelo Santa Ana, shout out. Timo Harry Roque, the end is near para sa'yo. Malandi ka. Kalat ni Baya, shout out. Marcelo Santa Ana na naman, Tawan-tawa. Biglang lambot nang magsalita si Sen Win nang i-contempt ang hitad. Sige, Senator Win, contempt mo na ang malanding yan. Bakla talaga bakla nga ba? Pero may anak tsaka may asawa, di ba? Ted, shout out Ted. Sabagay, meron akong tiyo, bakla. Oo, may asawa. Sumalangit na pero dami anak 8. Bakla yun. Totoong bakla yun. Sabi ni Ted, ang nahalata ko kay Harry Roque sa investigasyon Senado ay minsan malilimutin. Di naman siya ipinanganak sa farm. Minsan naman, sumobra ang daldal porke sanga-sanga ang dila. Buntik na tuloy mga contempt. Di pa tinuluyan Elizabeth Iscareo, shout out. Good evening, Sir Rox. Ibang klase talaga ito si Baklang Roque. Pinakikita niya na matalino siya at mga bobo ang mga senador. Yun ang talagang ginawa niya kagapon. Nagsusuperstar siya. Putek galit si Senator Gatchalian. Pakontempt kita rin I'm sorry. I apologize. Yun talaga. Dapat nga ipinakulong na yan. Kakakagigil ugali. Akala mo kung sinong umasta. Nasobrahan ng hangin sa tuktok. Ay nako, mga senador at BBM, ipakulong nyo na yan. At habang buhay, dapat ang sentensya. Pagmumukha pa lang, buwisit na ako. Sabi niya. Pero nung human rights pa yan, bilib ako dyan. Ginawang spokesperson ni Satanas. Ni Digong niya Ayun. Ayan na siya ngayon. Yung tsura pero mayaman Skina. Hindi mo na madadala yan. Elizabeth Iscareo ulit Yung bahay na yan sa Benguet, siya pa nga ang nagbida dyan sa FB niya. Na kanya yan. Diba? Tapos ngayon, palusot pa siya. At kung ano-anong pinagsasabi, di ako naniniwala, abogado ka nga.
at sanay pakiikutin ang mga tao. Nako, sinungaling kang bakla. Elizabeth Iscari ulit to. BBM, dapat ipakulong mo na itong si Roque at sobra na ang paninira sa'yo. Huwag kang pumayag na babastusin at gagaguhin ka niyang bakla na yan, please. Oh, yan nga. His Excellency. Hirap siya. Ano mahirap talaga eh, di ba? Aasa talaga siya sa ano eh. Wibulong Brigade niya eh. O, di ba? Anyway, matalino naman yung asawa, abogado eh, di ba? Rodelio Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Bakit muntik na? Dapat tuluyan niyang puntanding na yan nang mabawasan salo sa gobyerno ni PBBM. Di po ba, Sir? Yan lang po at maraming salamat and God bless po. God bless, Rodelio Alpilor. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless and happy Monday. Happy Monday, Raul Villanada. Raul Villanada ulit oh. Kahanga-hanga dito si Senator Risa Ontiveros, hindi napadala sa galit dahil yun ang taktika ni Roqueta para mawala sa issue. At ganoon din si Senator Gatchalian na binalaan si Mama Roqueta ng contempt. Totoo yan ha. Gago talaga eh. Michelle Edwin ulit oh, sumagot oh. Hindi ubra si Dirty Harry. Raul Villanada ulit oh. Sarap sana kung nandyan si Luke Espiritu at Toto Kausing. Kaya, mga kababayan, iboto ninyo sila, Espiritu at Kausing. Totoo. Ay, patek siya. Di siya obra kay Luke, ha. Susuot siya sa ilalim ng palda niya. Patay siya. Marilu Pabianak, shout out. Good evening po tayo at sa mga kawaryos. Nagpalamig muna po ako ng ulo. Inhale, exhale muna. Ay, buong story na nga po nang sinabi. Feeling niya, nagbabloging po siya. Tinangka niya pong intimidate si Senator Risa. Salamat na lamang at binira na ni Senator Gatchalian. Di na nakatiis sa pagkairita sa kadaldalan nitong si Roque. Ayun po, lumalabas na mga wanted pala na China. So, umanda siya sa next hearing. God bless us po tayo at sa mga warriors. God bless, Marilu Castro. Audi Galvez, welcome to the club. Roque is evasive. Mismo. Ted ulit oh. Kung makukulong man si Roqueta, ang bagay na kulungan dito ay piggery. Doon sa pan ni Alice Go. Pwede ba yun? Itali mo lang ha. Merlinda Estrella, welcome to the club. Pasalamat ka talaga, Roque, at hindi katulad mo si Senator Ontiveros at Senator Gatchalian. Naturingan ka pa namang man din abogado, pero napakabastos mo at walang respeto. Akala siguro itong tao nito pwesto pa siya sa katulad na taong to nasa pwesto pa siya katulad ng dati. Ilang pa alam niya, Merlinda, kasi nga nakasandal siya sa pinakamatalinong manloloko sa lahat ng presidente, diba? Cassandra Daisy, shout out. Roque wants to intimidate our awesome Senator Risa and Sherwin na matapang na nakipaglaban sa mga sindikato na ito. Kailangan natin si Attorney Engineer Toto Kausing, bunyog, na makipagtagisan ng talino kay Roque. He knows na pag legal words ang gagamitin niya, feeling na niya, mapapahiya niya ang mga matitinong senador natin. O, diba? Yan ang mga abugago. Dapat yan ang mga nadidisbar putik. No? Napakalakas talaga ng sindikato nitong mga to, sa totoo lang. Triad talaga to. Tama si Senator Antonio Trillanes. Nasakop tayo ng triad. Pero merong bukas ko natin pag-usapan. Mukhang masasampahan ng kaso si Pulong. Bukas ko natin pag-usapan at maganda ho mga comments nyo. Sa totoo lang. Bukas maganda. Sabi ni Raul Villanada, nadinig ko isang viewer natin tungkol kay Trump na kung matalo ito,
takbo siya sa Davao, doon siya magtago, hindi rin mahuhuli yan. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend, Amy Bingson, magparamdam ka naman. Wala tayo masamang tinapay, my friend. Dolor Garcia, shout out. Diyan kayo sa Italy, no? Eman Escalona, shout out, Brother Elias Isyo, shout out. Long time no talk tayo, busy kaya yata sa kakapangisda, Friend Shervin ulit, Digiding, dumating ang bakling. Ano naman siya? Siya ay napatawag, nag-attend sa hearing, sobrang nagpatawa, sobrang sinungaling, nakapagtataka, nung siya ay tanungin, pilipit na dila, nagalit si Sherwin, sobrang nabubulol sa kanyang sasabihin, montik nang makontempt, balimbing na bading. Sukat ba naman na sagot-sagutin, sobrang paliwanag, paikot-ikutin, ang focus sa tanong, pilit lilisin. Siya ay nawiwindang, takot na mabuking. Kung ako sa'yo, bakit di aminin kung totoo, kung ano ang totoo? Ay siya mong sabihin, tunay kang protektor ni Alice Go Waping. Natatakot ka bang yaman mo'y bawiin, lahat ng nakaw mo, liparin ng hangin? Aasa ka pa ba? Botohang darating, pangalan ay walay, malupit na ending. Mabuti nga sa'yo, budhi mo'y maitim. Ay, Tia Delica. Berhinia Parkinson, welcome to the club. Berhinia Parkinson, Napakabait ni Baklang Roque sa hearing. Naghahanap ng kakampi. Guilty ka, Beking Roque. May araw ka rin at lilitaw ang katotohanan, Pero alam niyo mga boss, kung minsan nanonood ako doon sa mga vlogger na makadimonyo, mga vlogger na paltos, basahin mo yung mga comments doon ng mga nagko-comments doon. Puro paltos din, putik yan, O totoo, taragis na kumito ata yung balayibo ko. Oo. We love you, BP Sara, poprotekta. Anak na. Ewan ko to, paawa epekto si Sara Duterte para bang inalisan siya ng anak ng puto. Ewan. Kaya nakakatakot baka mangyari pa nga yung vlog na to, Enzo, sa 2028 daw, Sara at saka si Robin Padilla ang magiging tandem. Puto. Tapos ang putang ng bayan. Papamura ka talaga, anak ng puto. Bahala na yung survey, di ba? Putang. Mantakin mo, merong kalamidad, nanood ng Taylor Swift, lumayas yung BP. Pero bahala na yung survey. Aga mataas pa rin naman ako Hindi naman ako kayang ibaba ng mga surveyor namin. Takita niyo. Puisit. Ramon Valencia, shout out. Bossing, si Shoki Bolero yan. Dapat dyan, kinukulong na yan. Ang dami ng palpak niyan. Ewan ko kay His Excellency. Ramon Valencia ulit Baka si Kong di pa ang magligpit dyan dahil maraming alam yan sa grupo. Uy, Ramon Valencia ka Your guess is as good as mine. Baka kala mo, ikaw lang nakakaisip niyan. Kumusta na lang lahat sa Karaoke Warriors at sa pamilya mo. Kumusta rin, Ramon Valencia? Jaime Catalan, shout out Jane Laibana, shout out my friend. Sige, punta ka ng punta dyan. Kita mo, giniginaw ka na. Jaime Catalan, dahil sa mga kaso ni Roque, kung dati tubo ni AR ang hinihimas ni Roque, sa susunod na araw, tubo ni Boy Sputnik ang hihimasin ni Roque. Patulang kaya sa loob to? Hindi. Alejandro Bidad, shout out Tsaka sa loob, pagka marami kang kwarta, buhay hari ka, totoo yan. Hindi ka magagalaw. Gagalaw ang pera.
Sabi ni Alejandro. Karox, mabuti pa ang grade 1. Pag tinanong kung Pedro ang pangalan, sumasagot ng hindi po ma'am. Ako po si Roque Butanding po ma'am. Samantalang si Atty. Roque, ang layo ng sagot. Abot sa aming lugar sa Apari, dulo ng Pilipinas. Mario Joseph, sarap batukan ng Arinola, buwisit. Okay, welcome to the club, Alejandro Bidad. Julito Rubilo, shout out Brother Rox, hindi matapang si Harry Potter. Roque, madaldal lang parang si Digong kapag nakakasuhan o disbar, titiklop at luluhod yan si Roque. Tapang daldal. Jaime, shout out. Sana ginawa rin kay Roque ang katulad ng pambabastos na ginawa niya kay Senator De Lima. Oo, tama ka yan, Jaime. Welcome to the club. Sana tinanong ni Roque kung kanino siya nag-enjoy, kay AR o sa asawa niya. Napatawa mo ako, Jaime Tama. Sana share nyo to, baka makarating sa Senado. Di ba? Malaman nila kung ano dapat nilang gawin. Jaime ulit sobrang bastos ni Roque. Tama lang na bastusin din yung mahaderang baklang butete na yan. Sana pinakita sa Senado yung picture na magkasama si AR at si Roque sa loob ng isang kwarto. Sabi ni Roque, go ahead AR, make my day. Dirty Harry talaga. Parang may alam si Jaime may alam ko sa relasyon Marites ka din Kalati Baya ulit Good afternoon, Karoke. Ay, Kasani. Hagupitin mo, Bombachu, Kasani. Sana wag kang pagurin laban lang. Hindi, ikaw naman. Divine Wilson, shout out my friend Bibihira nagko-comment si Divine. Shout out Joe Flores. Sabi ni Divine Wilson, world game ang ginagawa ni Roque. World game ang ginagawa ni Roque. As lawyer do. Yes, si Roque ay isa sa may-ari ng bahay sa Baguio. Nilagay under the name of a family holding corporation, Bianchan. Pinagsamang pangalan ng dalawang anak niya na inamin niyang family estate at dahil kailangan ng minimum of 5 incorporator para maging isang corporation, dalawang anak silang mag-asawa at CA. Kaya minimum of 5 incorporator. Diba? Ito si Harry Roque, akala niya kasi walang katapusan utik yan. Pero malambot ang galaw ng administrasyon ni Marcos. Sa totoo lang, nalambutan ako mga boss. Binigyan ng ultimatum ni Jinggoy para si Bantag, ba't hindi ka nagbibigay ng ultimatum kay Bantag sa mga MBI at saka mga kapulisan at kay Bulog, At bakit hindi nyo mapatapatawag si Digong? Imbestiga kayo na imbestiga dyan mga kongreso sa Duterte drug war. Hindi nyo maipatawag. Naku. Kaya minsan kinakabahan ako Maambon mga boss. Divine Wilson ulit Hindi kasi lawyer si Tiberos, kaya naunahan siya ng di kampanilyang abogado. Divine Wilson ulit Makikita sa record ng Securities and Exchange Commission kung sino ang Bianchan Corporation. Sabi nga ni maganda po yung Atty. Claire Castro, ang galing. Gusto ko nga akong mag-comment dyan sa kanya Makikimarites tayo. Ang ganda kasi. Ang ganda niya magdala ng vlog. Divine Wilson ulit Ginawang family estate or corporation ang mga ari-arian para maiwas sa pagbayad ng capital gain tax pag namatay ang mga magulang. Diba? Divine Wilson ulit Technically, hindi nakapangalan kay Roque pero under his family estate nila. Genius, diba? Genius siya sa bobo, diba? Ay, mission accomplished po mga boss. Hanggang bukas po muli. Maganda po topic natin bukas, promise. Ganyan din. Halo-halo na parang
Pinaghalong siopaw na asado at bola-bola. Good night po mga boss. Salamat po muli sa pagtangkilik sa ating maliit na komunidad. Basta huwag niyong kakalimutan, Bunyog at saka si Atty. Toto Causing. Ay nako Lord. God bless.